Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, naipasa na po ng Secretary General ng House of Representatives, Sheloy Garafil, ito pong mga articles of impeachment dito kay Speaker D. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, ang tinuturo pong dahilan kung bakit hindi natuloy yung kudita sa Senado ay wala pong iba kundi yung pag-insist di umano ni ng minority na gawing Blue Ribbon Committee Chairman itong si ibalik sa pagiging Blue Ribbon Committee Chair si Marcoleta. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, wag po rin kalimutan ha, pagpasok po natin. Mag-likes lang po tayo, kung may kakayahan po kayo mag-share, pakishare lang po itong ating live. Live na live po tayo ngayon. Yan, pag-usapan na po natin mga kapatid. Ito po, no, mainit na mainit po ang balita na si Vice President Sara Duterte tuloy-tuloy na po ito pong impeachment process. Ngayong araw na to, ay ito po yung unang araw na maaari tapos na po yung tinatawag nating 1-year bar rule, no? February 6 po, formal na pong natapos ito pong 1-year bar rule na hindi po pwedeng sampahan ng impeachment si Vice President Sara Duterte. Mula po ngayong araw na to, pwede na pong sampahan, no? Na ang ngayon po ay naipasa na ni General Secretary ng House of Representatives Sheloy Garafil ang lahat po o yung dalawang nagpasa ng impeachment complaint laban po sa ating pangalawang Pangulo si Vice President Sara Duterte. So nakay Speaker din na po to at magsisimula po yung tinatawag nating another 1-year bar rule pagka po si Speaker D ay ipinasa na po ito sa Committee on Justice. Okay. Yan po ang latest, no? May dalawa po tayong impeachment na kasalukuyan pong nasa kamay na po ni Speaker D. So dahil Biyernes na po, malamang yan, next week na natin marinig. Kung may hahabol pa, mukhang meron pang tinatawag tayong third impeachment, kaya pa namang mahabol hanggat hindi pa po na ipapasa ni Speaker D. So talagang itong mga nauna na to, yung Makabayan Black at yung mga aligned with Liberal Party, talagang inunahan po nila, no, yung lahat ng posible na magpasa. Matagal na nilang balak to. Matagal na naghihintay yan ng February 6. Ngayon po ay mukhang makakamta na nila. Okay, ano po ba mga inireklamo nila? Okay. So ito po yung sa first submission, ang nag-submit po nito yung Makabayan Black. Ayan. At ito po ay inendorso ng mga congressman mula rin po sa Makabayan group, ACT Teachers Party List, Antonio Tino at siyempre si Sara Ilago na dating Kabataan Party List na ngayon po ay, kung di ako nagkakamali, ay sa Gabriela na siya. Okay, may tatlo pong pangunahing grounds, no? Mula po rito sa Makabayan Black. Live po tayo. Live na live po tayo, ha. Yan, yung mga nauna, batiin natin si Yamski, si Gilbron Umitin, at saka si Sandy Escolano.
Mag-likes, mag-share po tayo. Huwag pong kakalimutan na mag-likes po kada papasok. Okay. Ito po, yung kanilang pangunahing bintang, no, sa ating pangalawang pangulo. Una, abuse of discretionary powers allegedly, gross abuse of power regarding 612.5 million in confidential funds for the OBP and DepEd from late 2022 to mid 2023. Ayan po, no? Hindi po maliit na pera yan, pero ganyan po lang, napakaliit po niyan kumpara po sa mga magnanakaw sa flood control, di ba? Wala pa pong 1 billion. In fact, yung sinasabi nila na yan, wala pa po sa kalingkingan no? ng isang ghost project. Pero masyado po silang concern sa Vice President kahit wala po silang pakialam sa mga magnanakaw, totoong nagnakaw ng pondo ng taong bayan. Kasi hindi po sila nananawagan ng pagpapatuloy ng investigasyon eh. Wala po silang pakialam sa mga totoong magnanakaw. Bakit po sila may pakialam kay Vice President Sara Duterte? Kasi ang hangad po ng lahat na ang hangad po ng lahat ng papile po ng impeachment laban kay BP Sara ay power. Alam po ng lahat ng tao na ang pinakamalaking hadlang para sila makakamit ng kapangyarihan ay si BP Sara Duterte. Ikalawa, disregard for transparency. Akalain po ninyo. Kakaso-kaso pala yun, yung making a mockery of the audit process by allegedly ordering subordinates to fabricate liquidation reports and use falsification documents for the Commission on Audit. Yung Makabayan Black po, sinasabi po nila na nandaya, no? Nag-fabricate ng nameke ng mga reports, liquidation reports. Tapos gumamit ng mga peking dokumento para sa COA. Alam po ninyo, uulitin ko na naman to. Yung COA po, kumbaga, sa atin pong interpretasyon ng saligang batas, ang mag-interpret lang po, ang mayroon lang pong kapangyarihan na mag-interpret kung ikaw ay lumalabag sa batas o hindi ay ang mga korte. Pag konstitusyon po, ang usapin, ang may kapangyarihan pong magdeklara kung ikaw ay lumalabag o hindi sa konstitusyon ay Supreme Court. Dito naman po, no, sa nagsasabi na ikaw ay nameke, nagpalsify ng mga dokumento para sa liquidation, hindi po obra na kahit sinong tao na lang magsabi na peke itong dokumento mo, peke ito. Meron pong mga nag-train, mga tao po na na-train. Yan po yung mga accountants, etc. At sa lahat po ng accountants, parang yung mga accountant po, kumpara sa batas, mga attorney sila. Sila po mga otoridad pagdating sa batas. Pero, yung kumbaga kung yung Supreme Court po ang sila na po yung pinaka nagpapasya tungkol sa batas, dito naman po sa lahat po ng mga marurunong magsuri, mga accountant, etc., COA naman po ang may pinaka makapangyarihan para magsabi kung pinalsify mo, kung may ginawa kang kalokohan pagdating sa mga liquidation at sa mga report na ipinapasa sa COA. Sila lang po, hindi po yung mga ibang tao. At ayon po sa COA, wala po silang nakikita kasi matagal na po yan, 2022 to 2023. Nailabas na po ng COA lahat ng kanilang mga report at wala pong lumalabas na corruption. Okay, kaya ito,
kung gaano sila kahigpit. O, mamaya na yun. Paliwanag muna natin yung mga kanilang inirereklamo. Para malinaw po sa atin ang lahat. Ikatlo, dereliction of duty, willful refusal to recognize congressional oversight by failing to attend or cooperate with budget deliberations and inquiries. Kita nyo, by failing to attend, ano yung napanood namin na si BP Sara ay binabastos ninyo, pinagtutulungan nyo? Ano yung napanood namin na si BP Sara na umattend pero hindi nyo tinatanong? Umattend po siya eh. Busy yung tao, Vice President siya ng Pilipinas. Umattend siya, walang nagtatanong sa kanya. Tapos sasabihin nyo ngayon na failing to attend or cooperate. Umattend po siya, kaya nga natin nakikita yung mga memes ng Shiminit. Umattend po siya, kaya nga natin nakikita yung mga titigan na malulupit. Umattend nga siya, kaya nga siya pinagbintangan na pusit ni sinabihan ng pusit ni Prince Castro. Ano sinasabi niyong hindi umattend? Kasalanan ba ng Vice President na pinahahaba ninyo? Kayo po ang pumigil. Nung una pong umattend si Vice President, gusto nyo pa magkaroon ng part 2, gusto nyo pa magkaroon ng part 3. Hindi po ganun dapat. Prioritize nyo dapat yung mga katanungan ninyo. Dahil hindi nyo nakuha, wala kayo sa script. Hindi nyo kinaya yung sagot na Shiminit. Di ba? Kayo mismo ang sumuko kay Vice President Sara Duterte. Actually, umattend siya. Hindi nyo lang gusto yung kanyang sagot. Sasabihin nyo, failing to attend. O yung Kekchua naman, umattend siya. Hindi siya tinanong. Ginawa siyang dekorasyon, Vice President ng Pilipinas. Gagawin mong dekorasyon sa inimbitahan mo tapos hindi mo man lang tatanungin kahit minsan. Okay, punta tayo rito sa ikalawa. Second submission, Tindig Pilipinas and Civil Society Group. O, ito po yung kala Laila de Lima, Serdanya, tsaka yung apo ni Cory. Assassination threats. Publicly admitting to contracting as an assassin to target President Ferdinand Marcos Jr., the First Lady and the House Speaker in the event of her own death. Imagine. Ang linaw pati sa reklamo nyo. Patay na ba si BP Sara? O di, wala pang assassin. Kumontak siya ng assassin in case na siya ay magurgur. Ano po yan? Para nyo sinabi na bawal kang... yung konsepto po yan ng bodyguard. Di ba? Bakit ka nag-hire ng bodyguard? Para maprotektahan ka. Yan yung ginagawa ni BP Sara. Sinabi niya lang para sa mga nagbabanta. Sinabi niya lang na kilala niya kung sino ang may kagagawan kung siya'y magugurgur. Na-assassinate na ba yung president? Ang mga binibintang nyo kay BP Sara, non-crime. Wala pang ginagawang, hindi pa nagagawa yung krimen. Okay. Graft and malversation. Ito na naman tayo. Misuse and malversation of public funds, specifically the confidential and intelligence fund. Again, gusto nyong palabasin na porket may confidential at intelligence fund, masama na. May malversation na. Bakit hindi nyo po inimbestigahan yung iba? Wag na yung Pangulo kasi sabihin nyo, hindi nyo nga sinama yung confidential fund sa reklamo sa Pangulo, di ba? In fact, hindi nga kayo nagreklamo sa Pangulo, di ba? Ay, yung apo ni Cory, hindi mo nireklamo yung Pangulo, di ba?
Wala lang sa inyo. Sa Pilipinas, parang gustong sabihin ng apo ni Cory, sa Pilipinas, pwede po kayo magnakaw, hindi po namin papansinin. Pwede po kayo magpatayo ng mga flood control na nagiging dahilan ng kamatayan ng tao, kamatayan ng maraming Pilipino. Okay lang po sa aming mga Aquino. Okay lang sa aming apo ni Cory. Okay lang sa aming mga kamag-anak ng Dilawan at Kakamping. Pero wag lang magkaroon ng confidential fund ng Vice President ng Pilipinas. Okay lang lahat. Okay lang sa amin, di kami magrereklamo diyan, no? May namatay ba? Ilan ba namatay sa baha? Wala po kami pakialam diyan. Ilang trilyon bang ginamit sa pagpapagawa ng supposedly hihinto sa baha? Wala kaming pakialam diyan, kami mga Dilawan. Ang pakialam namin, sikat yung Vice President, ayaw naming manalo sa eleksyon. Yun ang pakialam namin. Wala kaming pakialam kahit trilyon pa nakawin. Hindi kami magrereklamo. Pero, sa haka-haka namin, irereklamo namin yung Vice President ng Pilipinas. Kasi may haka-haka kami na magnanakaw siya. May haka-haka kami na yumaman siya dahil dyan. Makakapal ang mukha nyo. Ang tanong ko lang, bakit hindi kayo nagrereklamo? Wala kayong sinasampahan ng kaso sa mga magnanakaw ng flood control? Wala, ni isa. Yung mga congressman ninyo ayaw mag-imbestiga sa mga magnanakaw ng trilyon. Pero willing kayong, yung binoto ng 32 million, willing kayong ipatanggal dahil mukhang magnanakaw. Amoy magnanakaw. Tingin namin magnanakaw. Okay. Ika-4, bribery, allegedly distributing cash gifts to DepEd official involved in procurement. Ang dami yung sinampang kaso, di ba? Nagsampa si Trillanes, nagsampa si ano. Meron bang bribery ron? Unexplained wealth. Ito malupit sa lahat eh. Amassing assets beyond her legitimate income and failing to accurately disclose properties in her SALN. Nakita na natin lahat ng SALN. Wala yung sinasabi nyong bilyon-bilyon na kayamanan. Paano nyo patutunayan yan? Paano nyo patutunayan yan? Ito pinakamalupit sa lahat. Culpable violation of Constitution, tolerating or being involved in extrajudicial killings. Davao Death Squad. And participating in efforts to destabilize the government. Yung Death Squad na naman. Nung mayor daw siya, wala pong kinalaman yung pagiging mayor sa pagiging vice president. Kung ini-impeach nyo siya bilang vice president, kasalanan po bilang vice president ang inyong ireklamo. Pwede ba yun? Pinatatanggal namin siya bilang vice president kasi nung mayor siya, ganito ginawa niya. Participating in efforts to destabilize the government. Alam nyo, kayong mga civil society, kayong mga Dilawan, kayo ang mga pinaka-peking tao. Saan nag-participate si BP Sara? Ni rally nga, wala kami hindi umaatin ng rally si BP Sara eh. Kayo nga ang makakapal ang mukha ninyo eh. Attend kayo ng rally. Nangunguna kayo sa mga rally. Kaya kayo umaatin ng rally para letuhin nyo yung tao. Rally yun, anti-corruption. Biglang ang panawagan nyo, BP Sara resign. Di namin kayo makakalimutan. Kayo ang salot.
Kayong mga dilawan, matagal na kayong salot. Kala nyo naman meron pa kayong power, meron pa kayo. May power lang kayo sa media. Lahat ng ginagawa nyo, lahat ng inaano nyo, lahat ng ginagawa ninyo, lahat ng mga sinasabi nyo, kino-cover ng media. Ang problema, may power pa ba yung traditional media ngayon? Umaangal nga sila, di ba? Mas naniniwala pa raw sa social media yung mga tao kaysa sa mayayamang media. Mayayamang bayarang media. Araw-araw man kayong laman ng balita. Araw-araw man kayong lumabas sa Inquirer, GMA7, ABS-CBN, Philippine Star. Araw-araw man nakabalandra yung mga pagmumukha ni Kiko, ni Bam, ni Risa Ontiveros, ni Shell Joknon, ni Dilima. Wala pong epekto na sa tao yan. Ang tao na ang namimili ng balita na gusto nila. Yung tao na mismo, kung anong gusto nilang balita, kung sinong gusto nilang pakinggan. Hindi katulad nun, na kontrolado nyo, civil society, yung laman ng balita. Pustahan tayo, one-on-one na eleksyon sa pagitan na Kiko D versus Kiko Barsaga. Hindi mananalo yung Kiko D nyo. One-on-one na eleksyon o kahit saan labanan. Kahit hindi lang eleksyon. Kahit boxing. Sabi nga ni Attorney Rowena, nakakadiri na nga daw mga dilawan ng Pinklawan ngayon. Grabe yung babuyan noong 2022. Tapos friends na ngayon. Correct. Alam niyo sa totoo lang, etong mga tao na to ang walang delikadesa. Etong mga taong to walang mga prinsipyo. Ang prinsipyo lang nila power. Pag napunta naman sila sa pwesto, pag nakamta naman nila yung pinakamataas, nakakadalawang Aquino na tayo. Meron pan Ramos. At sa mga pagitan pa. Kayo rin na nagluklok kay GMA. Binanatan nyo rin bandang huli. Yan ang mga taong walang prinsipyo sa kanila lang. Kita nyo, okay lang sa kanilang mga magnanakaw. Hindi nila tinututulan na nakawan yung mga Pilipinas. Basta kakampi yung mga magnanakaw ngayon. Kailan nyo binanatan yung mga mastermind ng flood control? Wala. Habang nagpa-flood control, habang lahat ng tao galit sa mga magnanakaw sa flood control, kayo, tuloy-tuloy lang yung atake sa mga Duterte. Hindi nyo binabanatan yung mga Marcos eh. Nakakahiya. Ano kaya ang masasabi ng lola't lolo mo, Aquino D, sa ginagawa mo ngayon? Walang pakialam sa tunay ng mga suliranin. Ang suliranin ng Pilipinas, ninanakaw yung pondo namin. Okay, umaasa sila, kita mo. Anong latest? Pinupuri ni Leni Robredo si BBM. Nananalangin, isa nananalangin na sana magtagumpay si BBM. Paano nanliligaw ng boto ng mga loyalists? Wala namang boto na yung mga yan. Wala nang boto sa Dilaw. Na-prostrate na sa mga pinagagawa nila Kiko, Laila de Lima, Shell Jokno, Risa Ontiveros. Prostrated dahil kaya kayo binoto ng tao, ayaw ng tao ng mga magnanakaw. Naniniwala sila sa inyo. Kasi sigaw ninyo na Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw. Puta, nung naupo si Marcos, wala nang Marcos magnanakaw.
Nananalangin natin kayo, sana po magtagumpay kayo. Tagumpay na nga sila eh. Nakakahiya kayo. Tapos sasabihin nila, kami ang oposisyon. Kailan nyo inoppose si Marcos? Risa Ontiveros, kailan ka nag-oppose? Laila de Lima, kaya panay puri ang naririnig namin sa inyo eh. Ang panay ang banat nyo. O eto na lang, dito sa mga dilawan at kakamping. Nagsampa ba kayo ng impeachment? Yung Makabayan Black, okay pa. Sasabihin nila, nagsampa nga kami ng impeachment kay Marcos eh. Kayo, mga dilawan at Makabayan. Ay, nagsorry raw sila. Nagsorry sila kasi na-realize nila na dapat pala nag-file din sila para kunwari makuha nila yung boto ng taong bayan. Okay. Ngayon, ano po ang gagawin natin dito po sa impeachment? I-pressure po natin lalo na sa inyo mga nanonood sa mga viewers po natin na taga Visayas at Mindanao. Yung congressman po ninyo, hindi kasi kayo nagpaparamdam eh. Iparamdam nyo po sa kanila na ayaw ninyo na bumoto sila against BP Sara. Tandaan nyo po yan, yung mga congressman po ninyo, sabihan nyo po na ikakampanya namin yung kalaban ninyo. Kalaban ng pamilya ninyo. Pag bumoto kayo ng impeachment para kay BP Sara, pressurein nyo po. Akala kasi ng mga congressman nyo, mabigyan lang kayo ng ayuda, okay na eh. Lalo na po sa inyo sa Visayas at Mindanao. Iparamdam nyo po sa kanila. Lalo na yung mga political leader, mga barangay, etc. na against kayo na ma-impeach si BP Sara. Kinakailangan po natin kumbinsihin yung mga congressman ninyo na kung paano, imagine ninyo, tinabla ng mga congressman ninyo yung kay Marcos, may mga tunay na krimen. Tignan nyo ang katwiran ha. Totoo po na naglipat ng pondo, di ba? PhilHealth. At hindi lang po PhilHealth. Pati po yung mga PDIC. Naglipat po ng pondo. Diniklara na yung PhilHealth na unconstitutional. May krimen po na nagawa. Pero hindi raw po kasalanan niya ni BBM, sabi ng mga congressman. Dito po sa mga complaint nila kay BP Sara, uulit-ulitin ko, wala pong krimen. Bintang lang po. Wala pong sinabi yung COA na may corruption issue ang confidential fund ni BP Sara. Wala po. Wala. Zero. Nada. Wala. Pero ipipilit nila. Makakakuha ba sila ng mga boto ng congressman? Malamang. Kung hindi nyo sasabihan yung congressman nyo na ayaw naming ma-impeach si BP Sara, lahat ng congressman na boboto sa impeachment ni BP Sara, ikampanya natin yung mga kalaban nila. Meron po kayong mga Facebook, meron po kayong mga social media. Manawagan kayo sa mga congressman nyo. Hindi nyo sila iboboto kasama ng buong pamilya nyo pag inimpeach nila si BP Sara sa mga lokohan na haka-hakang mga krimen. 32 milyon ang bumoto, haka-hakang krimen ang magpapatalsik. Si Aquino di lang nga magpapatalsik. Yung apo lang ni Cory, papatalsikin. Yung binoto ng 32 milyon. Ganun kakapangyarihan yung mga Aquino hanggang ngayon. Yun lang mukhang abnoy na yun na si D.
Hindi nga na-elect ng kung sino yan. Eh. Ito 32 million tatanggalin ng mga katulad ni Aquino D. Isang apo ng dating pangulo, isang apo ng Peking hero. Alam nyo kung ako po kung sakali po, ito lang po mga batas na gagawin ko. Una kong batas, tatanggalin ko na selebrasyon ng Ninoy Aquino Day. Hindi na siya holiday dapat. Puta, hina-holiday nyo, hindi peke naman yung hero nyo. Yun, yung apo nung Peking hero. Nagdemanda ng Peking demanda laban sa 32 million votes. Pinakamalaking boto ng kahit sinong politiko sa Pilipinas. Wala pa pong nakakamit ng 32 million votes. Tapos yung apo ng Peking hero, yun ang magdedemanda ng mga Peking demanda. Yan ang una kong batas. Tanggalin na Ninoy Aquino Day. Ikalawa kong batas, parusahan ng kamatayan lahat na magsasampa ng impeachment na gawa-gawa lang. Para matigil na yan, taon-taon may impeachment tayo. Gawa-gawa nyo lang yan, putya. Sinabi ba ng COA na may nakawan? Sinabi ba ng COA na magnanakaw si BP Sara? Sinabi ba na may corruption? O sino nagsabi? Kayo? Paniniwalaan nyo yung mga yan? Putya, naging presidente yung lola niyan eh. May nangyari ba sa Pilipinas nung presidente lola niyan? Mindiola Massacre, yun na nangyari. Naging presidenta Chewin yan eh. May nangyari ba sa Pilipinas? Oo, yan yung panahon na nang-agaw ng teritoryo yung mga Inchik. Yung mga Chinese na agawan tayo ng teritoryo. May nagawa ba? Wala. Daldal lang, demanda lang. Puta, kung pwede palang demanda, kanino nagdemanda yung Ukraine? Nilusob yun literal, nilusob ng Russia. Kanino nagdemanda yung Ukraine? Pwede pala yung magdemanda pag inagawan ka ng teritoryo. Saan, kailan nangyari sa history yan? Tayo, mga binubugok tayo ng mga tokmol na dilawan. Dahil hindi nila kayang lumaban nung panahon na inaagaw yung teritoryo. O yan, sa 44. Yan ang iniwan ng tiyuhin niyan tsaka nanay niya. Ng kanyang lola. Tapos siya na mamumuno laban sa pagtatanggal ng vice president. Binigyan na sila ng kapangyarihan. Palpak sila nung ano. Wala pa po sa history, nag-aaral po ako ng history. Wala po sa world history na nagdemandang bansa dahil sinakop sila ng isa pang bansa. Sa history po, might is right. Hindi pa rin po nababago yan hanggang ngayon. Tayo lang ang kaisa-isa. Ididemanda kita. Sige, sakupin mo kami. Ididemanda kita. Puta, Ukraine, no? Sinakop talaga. Lumusob yung Russia. Saan nagdemanda yung Ukraine? Lumaban sila. Ganun ang trabaho. Sinakop pa tayo? Ano gagawin natin? Magdemanda tayo. Gumastos tayo ng bilyon-bilyon. O, panalo tayo. O, anong gagawin na natin? Panalo pala tayo. Hindi namin kinikilala yan. Sabi ng China, hindi namin kinikilala yan. Mukhang taeng putya.
Pag may teritoryo ka, kaya nga tayo may armed forces eh. Kung po pwede pala na magdemanda lang ang mga tao, ang mga sinasakop, bakit pa kailangan ng mga armed forces? Eh po tiyan, tatapang natin sa salita, binomba lang tayo ng water cannon eh. Nagmamakaawa na tayo. Tignan nyo kami, binobomba kami ng water cannon. Yung Vietnam, binobomba ng water cannon, nagsaselfie pa yung mga mangingisda eh. Nakita nyo ba yun? Binobomba ng water cannon yung mga mangingisda ng Vietnam, nagsaselfie pa sila sa water cannon eh. Wala pa po nagdemanda ng bansa na sinakop sila ng makapangyarihang bansa. Dahil wala pong korte na mas makapangyarihan pa sa makapangyarihang bansa. Naintindihan ba natin yan? Maging practical kayo. Ipaglalaban namin to. Kala nyo hindi tama yung sinabi ni Duterte? Papel lang yan eh. Eto na lang oh. Kanino nagdemanda yung yung Ukraine? Hindi ba sila sinakop ng Russia? Nilusob sila sa teritoryo nila. Kanino sila nagdemanda? Anong korte ng mundo? Wala. Kasi ang kinakailangan mo, pag sinakop ka, kung gusto mo pa maging bansa, maging independent, lalabanan mo. Yun ang rule ng mundo. May kakaibang rule ang Pilipinas eh. Ano susunod kasi sa Pilipinas? Yan, mga Aquino, Marcos, Aquino, Marcos. Puta, pinanganak na ako, Aquino Marcos na, Marcos Aquino. Tumanda na ako't lahat, Aquino Marcos pa rin. Mga apo na, mga anak na, mga apo na ang bida. Sandro Marcos na. Lolo pa niyan, lolo niyan, nasa Guinness Book of World Record na pinakamagna sa buong mundo. Ngayon, apo na. O, yung isa, apo na rin. Mga peste ang pamilya. Puta, hindi pa ako pinanganganak. Marcos versus Aquino. Aquino versus Marcos. Hanggang ngayon. Ngayon, ang pareho ng kalaban nila, mamamayang Pilipino na. Magkakakampi na sila. Magkakampi na para mameste sa mamamayang Pilipino. Peste ang mga pamilya na yan eh. Aminin nyo, kayo, nabuhay na kayo. Marcos Aquino na, di ba? Nagsitanda na tayo lahat. Marcos Aquino pa rin ang mga peste sa atin. Mag-likes po kayo at magpakape. Para mabawasan ang pagka-peste natin sa malintik na. Inagawan ka ng teritoryo. Ang ginawa mo, nagdemanda ka. Teka muna ha. Wala kaming gagawin. Pero mag-iingay lang kami. Ididemanda namin kayo. Putang katarantaduan. Meron bang bansa, sa kasaysayan ng mundo, anong bansa yung sinakop, nagdemanda, nanalo? Puta kung pa pwede pala yun. Di wala sana Roman Empire, wala sana Spanish Empire, wala sanang British Empire. Lahat yan nanakop. Walang nagdemanda sa mga sinakop nila. Buti nga, yung China, mahilig lang kumita ng pera eh. Sa dami ng pera na yan, kung ang estilo nila, manakop din eh. Ano bang natin dyan? Tas, yan talaga. Yan mga salot dito sa Pilipinas. Hanggat nariyan yung pamilya na yan. Hanggat sinusunod ng mga Pilipinong sunod-sunuran sa pamilya na yan, walang mangyayari sa atin. Apo na ngayon na may message sa atin, mga apo na. Tapos na yung mga anak. Hanggang sa kasalukuyan pa pala yung anak. Pero patapos na, na-train na yung mga apo eh. Na-train na mameste. Mga pamilya yan. Kampi-kampihan.
Nasisipa ko tuloy yung camera. Punta na tayo sa ibang balita. Ito po, ang dahilan daw po kung bakit hindi natuloy, ayon dito sa politiko, minsan di ko maintindihan kung itong politiko, niloloko lang tayo. Yung politiko tsaka yung bilyonaryo, isa lang po may-ari niyan. Kung hindi ako nagkakamali. Senate Minority Bloc allegedly insistence on reinstalling Senator Rodante Marcoleta as chairman of the powerful Blue Ribbon Committee torpedoed the attempt to install Senator Loren Legarda, Senate President. Political learned. Una, kung ang pagpapalit lang po ng liderato ng Senado, ang magiging resulta lang po ay presidency ni Loren Legarda, wag na rin magkudita na lang uli kayo. Pero wag na yan si Loren Legarda dahil si Loren Legarda tau-tauhan lang. Pinagtawanan lang eh. Kung ako yun, mag-walk out na ako ron eh. Habang may hawak siyang gabel, dinidirekta ni Director Tito Soto. Pinagtatawanan siya ng lahat ng senador na nasa baba. O yan, gusto mo maging presidente? Sige. Tinawag na Madam President. Baka Madam. Nakakahiya. Pinagtatawanan. Tapos ngayon ang announcement, binabawi nila, para daw, kasi ang dami nag-react eh. Ginawa nilang gagagaga si Loren Legarda sa taas eh. Para hindi naman magmukhang ginagawa nilang laruan si Loren Legarda. Nag-announce sila ngayon na bago matapos tong 20th Congress, na pagkasunduan daw ng majority, na iupo si Loren Legarda. Pero 2 buwan lang. Hindi po iupo dahil qualified maging Vice President, maging Senate President. Iupo siya para utuin na, ikaw ang first Senate President. Nakakahiya naman kay Miriam Defensor Santiago. Technically, di ba? O mas marami pa nauna na hindi ko kilala. Technically, magiging Senate President dahil lang sinabi ni Tito Soto, bigyan ng 2 buwan. Ginagawa niyong tuta. Okay. Ano na nangyari kay Congressman Libiste? Mamaya po ako sasagot ng mga inyong katanungan. Mamaya, pagbuhay pa kayo dyan mamaya. Okay. Dito muna tayo. Ayon po sa kanila, nag-atrasan daw po nung in-insist ng minority. Ibig sabihin, umokay, may mga babaliktad sa majority basta si Loren Legarda, hindi yung mga taga-minority ang magiging presidente. O di okay naman. Umokay. Sabi ng minority, gusto lang naman namin ibalik si Rodante Marcoleta. Ayaw namin. Ayaw namin. Thank you very much kay Nina Sarko. Salamat sa SOCMED. Nagising akong budo lang Aquino. Ano na nga yun? Ano na nga yung sinasabi ko? Ayun, si Marcoleta. Di ba? Siyempre gusto na, para saan pa magpapalit ng Senate President? Tandaan po ninyo, kaya po pinalitan yung Senate President, hindi naman po dahil kay Chis Escudero eh. Kaya po nagpalit ng Senate Presidency dahil yung tinutungo ng investigasyon ng Blue Ribbon papunta sa mastermind. Gusto nila mapigilan yon. Napigilan nga nila, di ba? Tapos, magpapalit ng liderato, hindi pwedeng ibalik si Marcoleta. Alam niyo po, napakaganda ng tinatahak ni Marcoleta. Sino po ang ayaw sa ginagawa ni Marcoleta? Yung mga magnanakaw. Baka isunod na ng Marcoleta yung mga tinago nila. Kunwari, hindi pa sila ngayon.
O kaya involved din dyan. Di ba? Expose sila lahat ni Marcoleta eh. Yan yung sinasabi natin. Wala po akong nakikitang dahilan na, ay, ayaw na namin. Si Marcoleta pala gusto nyo ibalik sa Blue Ribbon. E di, tama lang na, wag na lang. Kasi takot yung mga yan kay Marcoleta dahil mga magnanakaw lang ang takot kay Marcoleta. Tanong, magnanakaw ba kayo? Ako ba, takot kay Marcoleta? Hindi naman ako magnanakaw eh. Kayo ba? Takot ba kayo kay Marcoleta? Malamang hindi rin kasi hindi rin kayo magnanakaw. Sino yung mga takot kay Marcoleta? Yung mga magnanakaw. Takot silang bumalik sa Blue Ribbon si Marcoleta dahil alam nila na hindi lang si Marcoleta popoko sa mastermind ng kita mo nga, Minority Report pa lang nga, natukoy niya na yung mastermind eh. Paano pa pag siya po yung Blue Ribbon Committee? Kung siya ang Blue Ribbon Committee, matagal na natin natukoy ang mastermind, matagal nang may rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee na kasuhan tong mastermind at matagal na nagsisimula si Marcoleta na mag-imbestiga naman sa iba pa. Road to market, market, farm to market road na ang pinag-uusapan ngayon. At nag-expose na naman ng mga magnanakaw sa road to farm market. Market to farm road. Farm to market road. Susunod naman niya, yung iba pang nakawan. Ayuda. Wala pa tayo sa ayuda eh. Na-realize nila, delikado tayo pag nakabalik si Marcoleta sa Blue Ribbon. Kung magnanakaw tayo, may expose ni Marcoleta yan. O, yun lang po yun. Ako, tama yan. Kaya hindi natuloy, malamang totoo yan sinasabi nyo, ayaw nilang mabalik. Kasi ayon dito sa balita ng mga eskopero ng politiko, yung grupo raw ni Cayetano, may mga nakumbinsi na nila na tumalo na sa bakod mula sa Soto scam. Kaya lang, nung na-realize po nila na, kasi okay naman dahil kaalyado naman nila si Legarda eh. Kaya lang nung na-realize nila na ibabalik si Marcoleta, ay teka muna, magnanakaw din kami. Puta, mahirap kakampihan si Marcoleta. Ayaw namin dyan. Ayaw Kokoy. Ayaw namin dyan kasi ma-expose kami, di ba? Mahirap po. Farm to market, Ferdinand Romualdez. May expose yung mga magnanakaw kay Marcoleta. Sige, pakinggan pa natin yung mga katwiran nila. Several of them withdrew when they were told that Marcoleta will regain the leadership of the Blue Ribbon Committee. They were uneasy given his previous stint as chair. That was really the deal breaker. Yung palang deal breaker si Marcoleta. Ayan. Ang problema kasi, dapat okay naman si Marcoleta na ako lang sana nakipag-compromise yung grupo ni Cayetano. Sige, hindi na lang si Marcoleta, si Pia Cayetano na lang. Okay din naman, di ba? Basta ang mahalaga, miyembro si Marcoleta kasi habang nakakapagtanong si Marcoleta, walang problema eh. Pag member siya talagang mako-convince niya na gawa tayo ng hearing. Pero syempre, the best talaga na si Marcoleta maging Blue Ribbon. O kaya, mas the best kung siya na yung Senate President. Thank you very much kay Blue Dels. Blood Dels. The best. Yan. Maraming salamat sa $5.99 na pangkape. Blue Dels the best. Salamat sa pakulay. Okay. Yan lang po ang ating topic mga kapatid. Pwede na po tayo ngayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.